Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mundong showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Ito na mga Mars, ito na mga sis. Yun, machismis na araw, mga kamarites. Ito na naman po ang inyong dalawang favorite na host. Ito ang inyong Tito Ace, ang machong chismoso. Siyempre, kasama natin si... Ako naman po si Claire Santiago, ang inyong Mamarites, ang mami nyong Marites. At ito na naman po ang isa pang episode ng paborito nyong Marites Ole! Yun na nga, yun, Mars, kamusta ka naman? Okay lang. Ito, busy sa mga anak. Kasi isa kong anak, ano na. College na, no? Na. Kung hindi po alam, mayroon po siyang si Mama Marites natin na si Claire ay may tatlong anak. Yung bawat isang anak ay nasa baitang ng may college, high school, elementary. Siyempre, apat yan sa kinder. Yes, ang saya ng buhay ko habang busy sa motherhood, busy rin sa pagmamarites. Siyempre, hindi mawawala yun. Kaya hindi ka mother kung hindi ka marites, di ba? Oo, libangan niya ng mga nanay. So, hello sa mga kananayan dyan. Oo nga, at lalo na ngayon, bare months na ngayon, mga kamarites. Siyempre, mga nanay ngayon na nasa labas. Mag-ingat kayo, mga nanay na nagmamarites sa labas at nagulan. Magdala kayo ng payong, ha? Pag nagchichismis kayo, oo. Pag nagchichismis kayo, tapos may tumatalsik, hindi ulan yung laway ng kasama nyo yun, di ba? Ayan ha, may tip na may tip na ako sa inyo, ha? Oo nga. Okay, ano bang hinanda natin para sa... Marami tayong hinanda, syempre, di ba? So, una, simulan natin yung episode natin ng positive note, syempre. Isang masayang balita. Masayang balita, syempre, ang pagbubuntis ni Miss Lovie po, di ba? Sa mga hindi po nakakaalam o ngayon lang malalaman, nag-post po si Miss Lovie po ng picture in collaboration with Bench. Yes. So sa picture na yon, kitang-kita ang kanyang baby bump. Diba? Ang cute ng picture, napaka... sa IG, kung nakita nyo. So, sa mga hindi pa nakakita, check nyo IG ni Miss Lovie po. Ang ganda. Ang ganda yun, diba? Introduce ng kanyang, ng kanyang, ng kanyang pagbubuntis. First shoot ng, ng kanyang tiyan. Which is, actually, second anniversary lang nila. Wedding anniversary ng kanyang asawa na si Monty Blanco. Yes, Monty Blanco. Tama yung pronunciation natin, ha? Tama naman, di ba? Hopefully, tama po. Si Monty Blanco, ang kanyang napangasawa, which is nagkinasal sila last 2023. So, kaka 2 years lang nila ngayon. And sakto, kaka 2 years nila na anniversary and pinaalam na buntis na pala si Miss Lovie po. Nabanggit na lang. Hindi nasabi, pero kitang-kita na, obvious na. Siguro sa first trimester na siguro yun. I remember parang March yung Bench fashion show, di ba? So sabi ko, ilang months na kaya ito? Buntis na kaya siya nung time na yun. Pero flat na flat pa yung tummy ni Lovie during that time. Talaga. Ngayon, siguro, siyempre, wala na siya masyadong ginagawa. Nag-pull, lang siya, kaya lumaki ng, halata na agad yung Which is masaya, okay naman, magandang progress pagka ganun. So, tayo, super excited na naman tayo, ito na naman tayo. Parang, tawag doon, pinagsasama na natin yung hitsura ni Lovie po at saka nung British husband niya. Sabi, ano kayong mapuproduce? Oo nga, no? Hitsura ng baby. Parang di ba tayo? Sana lalaki, tapos may patilyang ganun dito. Ganun. Diba? Okay. Kung buhay si FPJ, matutuwa yun. Magkakaroon siya ng no? Grabe. Matutuwa yun kasi first ako ba? Hindi, meron kay Senator Grace. Yan. So, yun, masaya kami para sa'yo, Miss Lovie po, yun sa kanyang husband na si Monty. Bakit pala Monty yung pangalan niya? So, trivia muna tayo. Yan, gusto ko yan, mga trivia, Kuya Kim. Hindi tayo may baong ganyan. So, yung husband ni Lovie po, ang
real name niya is Montgomery. Montgomery? Monty. Okay. Monty is the nickname. Monty. And gumraduate siya sa UCLA. Okay, Sa Los UCLA. Angeles. At Buti, isa rin. baka classmate ko yun, Paano? Paano? ICLA lang kasi. At bukod sa isa din siyang producer. Producer din siya talaga? Ang alam, according sa namarites natin, kasama niya nagpo-produce yung isa niyang kapatid. Yes. So, family producer sila? And apart from being a producer, alam mo ba, scientist din siya. Talaga ba? Oo. Galing nga. Anong na-invent niya? Actually, di ba, hindi naman lahat ng scientist invent. Okay. Diba? So ito, ang field of research niya is genomics. Genome. Okay. So, regarding sa mga genes yan, sa DNA, ganyan. Oo. Grabe, diba? So, parang, paano kaya... Ano pinili ng DNA? Ano? Bonnie. Ay, naman po tayo sa Daddy Joke, sorry. Okay. So, continue. So, paano kaya yon pag pinagsama yung passion niya for producing film at saka yung kanyang pagiging scientist? Ano kayang movie? Well, mostly siguro mga science fiction, ganun. Oo. Kasi scientific, mga genes, genome, tapos magpuproduce ka. So, basically, baka siguro ganun. Regarding sa sci-fi. Paano kaya na? Siguro... documentary siguro ganun. Hindi ko pa nakita yung mga films na... Pero maganda rin gawing action yun. Action film. Paano Gusto niyo mga jeans? Ano may blue jeans? Oy, mga hindi ko naabutan yung guys millennial ako pero yung joke ko na yung pang Gen X yun. Okay. So, eto na. Moving on, okay. Yeah, moving on. Regarding sa second topic namin ngayon, mga blooms. From blue jeans. Blue jeans to blooms. Blooms. Yan, mga blooms. Gustong-gusto nyo to, di ba? Oo, gusto nyo to. So, ang second topic namin ngayon, guys, this is in regards sa, alam naman natin mga nangyari ngayon sa Bini. Di ba? Meron silang ongoing case. Yes. Laban dun sa nag-splice ng kanilang video dun sa food vlog, yung food reaction nila sa isang vlog. So, yun, usong-usong mga splice ngayon. Di ba? So, yun na nga. So, basically, ngayon, si Bini Gwen. Na-interview si Bini Gwen ni OG Diaz sa kanyang programa, sa kanyang channel. Which is, partner? Regarding sa pag-rant. Oo, kasi etong, di ba nabash si Bini Gwen? Dahil dun sa Yan, kwentong turon. Yan. Actually, matagal na to pero bumabalik kasi nga in-interview si Bini Gwen ni OG. So, ayun, dahil hindi naman nagsasalita pa si Bini Gwen about the issue, parang tahimik sila before. Ngayon na lang niya nilabas yung kanyang salobin kasi medyo nadadamay na rin yung pamilya niya. And syempre, masakit sa atin yun. Yung tayo ang i-bash, okay lang. Pero yung family natin... Tayo? Sila, okay. Yung family natin, madamay pa sa mga bashing. Medyo, yun ang masakit. Tama, guys. Huwag natin gawin yun. Kasi I understand na may mga bashers sila in regards to sa nangyaring food vlog. Nice place nga, di ba? Parang nangyari, parang na-highlight yung mga sinabi nila which is na naging negative sa mga netizens, sa mga hindi nakapanood. Magandang hindi magandang reaction nila regarding sa mga food na mga Pinoy foods, di ba? So yun nga guys, sa amin lang, wag yung idamay yung family kasi hindi naman yung gusto ng family na nangyari, di ba? So wag natin idamay. Siguro i-criticize natin sila. May karapatan naman tayong i-criticize sila regarding na, pero wag natin idamay yung family nila kasi wala naman kinalaman yun. And para sa'yo, yung nangyaring sa food vlog, napanood mo naman yun, di ba? Yes, napanood ko naman. Personally, sa akin, okay lang yung naintindihan ko yung mga bata kasi being a mom, alam ko may mga kids talaga na picky eater. Yes, tapos gets ko rin yung mga reaction ng mga Gen Zs ngayon pag ayaw nilang mga ganon. Gets ko sila. Pero magkakaiba kasi yung magkakaiba nga yung dating or yung perspective kapag according sa
tumitingin kasi sa mga mommies, medyo, alam mo na, medyo malawak na yung pangunawa nila. Alam mo, sa mga bagay-bagay. And, although hindi ko naman sinasabing hindi malawak ang pangunawa nung nung mga hindi natanggap yung reaction na binigay. Although, I understand din sa mga tao na hindi nila tanggap yung reaction. Nasaktan siguro talaga sila because siguro they really love street food, the Pinoy food. Parang siguro may pagka-generational thing din kasi. Siguro yung mga nag-aalit ninyo, siguro yung mga nasa generation. Tulad natin, mga generation natin na hindi tayo pwedeng pumili ng time na bata tayo. Kung ano yun ang papakain. Mamili ka lang eh. Pipili mo kakain ka o hindi. Di ba? Ganun yung, di ba? Sa lamesa. So, siguro ganun, yung mga nakaranas na naartihan sa kanila and the way na hindi nila nagustuhan yung mga pagkain, certain na food na Pinoy foods, di ba? So, hindi natin din sila masisi kung nire-reflect nila yung kanilang sarili na bakit ang arte naman nila, ang sarap-sarap kainin yan, ganyan. Siguro, kasi nga, may mga preference tayo regarding sa reference kung anong gusto nating pagkain, di ba? Kahit naman ako, may mga hindi ako kinakain, may kinakain ako. Di ba ikaw, sabi mo sa akin, ayaw, hindi turon kapag walang sugar. Tapos ano sagot ko sa'yo? Sabi ko, ay sa amin, ang turon wala talagang sugar, 1980s pa. Oo guys, kasi ako guys, lumaki ako sa Metro Manila. So basically, ang turon para sa akin, ang nakagisnan kong turon is may brown sugar talaga. Si Claire naman, sa amin talaga naman wala. Sa amin sa Atimonan, Quezon. Hello po sa mga taga-Atimonan. Ayan, sa mga taga-Quezon. And most part ng Bicol province talaga, hindi talaga naglalagay ng asukal, maging sa loob man o sa labas. Ganun po talaga sa amin. Ano lang, overripe na saging and binalot lang sa... Walang nyug yun, kasi maraming nyug sa di ba? Mga coconut. Ibang ano na yun. Ibang luto. So ano lang siya? So ripe na saging tsaka lumpia wrapper. Kasi parang ano na yun, lumpia. Yun nga, kasi nga ang turon daw is a kind of lumpia. Di ba? Marami. Okay. Fruit lumpia, okay. Parang ganon. Yun nga, magkakaiba kasi tayo ng kinalakihan, kinasanayan. Anong tawag doon sa mahabang turon? Mahabang turon? Hindi ko ano. Turon ni Judas. Yan naman, pangalawang daddy joke na po Guys, mag-subscribe lang kayo for daily daddy jokes. So, yun na nga, mabalik tayo kay Bini Gwen. So, na-interview siya ni OG Diaz regarding doon. So, ano siya na wag i-bash yung family niya kasi nga nasasaktan yung family niya regarding doon. Tsaka, guys, taga Bicol si Bini Gwen. So, sanay daw siya sa turon na walang asukal. Hindi ko alam kung maanghang yung turon nila. Ganito, I only eat turon with sugar. Yan, di ba? Napaka-Bicolano nung accent na. Diba? So, yun na nga guys. Again, kung ano man yun, may mga kanya-kanya tayong preference sa pagkain. Kung anong gusto mo, ayaw mo, wala namang pumipilit sa atin. Siguro, ang Bini, ganun din. So, huwag lang natin siguro i-bash sila regarding doon. Tsaka tapos na yun eh. Diba? Mag-move on na lang tayo. I-criticize natin, pero not to the point naman na, alam mo kasi nung kinriticize nila to, si Bini Gwen, grabe, nadamay pa yung mga past niya galing sa PBB, na sinabihan pa siya ng patay gutom naman during the PBB. Oo, yun o. Masyado na below the belt na masyado. Ito na nga, kung napanood nila yung PBB, halos walang pagkain sa PBB So talagang pag nakakita ka dyan ng pagkain, kasi pag talo ka dyan, di ba? Pag ang grupo nyo natalo sa challenge, wala talaga kayong food. So talagang pag nagkaroon ng food dyan, talagang magmumukhang patay gutom. Alam ba, natalo kayo so wala kayong food, tapos magdidemand kayo ng pagkain, pwede kayo mag-hunger strike, hindi? Parang, hindi na. Kasi parang, pag natalo kayo doon, wala kayong budget. So, pagkakasyahan nyo lang kung ano yung ibibigay sa inyo. Parang gano'n. So, parang doon sa video na napanood ko na pinakalat nila, ito, patay gutom naman to si Bini Gwen during PBB days. Kasi understandable naman kasi wala silang pakain nun, di ba? Sabi ko, kahit mapikiter ka siguro, wala kang makain, kakain ka lang hindi mo gusto Sabi ko, masyado naman kayo, it's masyado ng below the belt yan. Tama. Okay lang na i-criticize sila kasi public figures yung mga yan. Alam ko, tanggap nila yan yung mga criticism niya. Pero once you go below the belt, ibang usapan na yan. Well, yun nga, guys, maging kahit nasa social media tayo, 'di ba? At least magkaroon pa rin tayo ng
ng values, di ba? Yes, be kind pa rin. Be kind pa rin tayo kahit na nagtatago tayo sa mga dami account. Yung mga keyboard warrior, mga ano dyan, di ba? Private, pero ang daming nasasabi. Oo, tama. Maging ano pa rin tayo, maging mabait pa rin tayo in a way sa mga tao. Kasi nagre-reflect yun sa pagkatao natin eh, di ba? Tsaka sa, magkaroon pa rin tayo ng good moral. Yes! And, third topic of ito guys, may nitin ito guys ha. Ano lang to ha. Kumakalat ngayon sa social media ang sigalot. Especially sa TikTok. TikTok ang pag-aaway at samaan ng loob. Samaan ng loob. Ito, galing sa isang samahan ha. Sa Team Bardagulan, yan, di ba? Sa mga fans ng Team Bardagulan. Team Bardagulan, yan. Bigyan niyo po kami ng kaliwanagan. Oo, kaliwanagan. Regarding sa issue. Kasi this is about sa nangyaring tampuhan siguro? Oo, tampuhan. I believe tampuhan lang yan. Kasi nakita ko magsimula ito si QD and Fukerat. Noon pa, follower kasi ako ni QD. And then so nakikita ko yung mga vlogs nila ni Fukerat. Talagang close sila. Okay. Ang ganda ng samahan nila. So guys, ito regarding sa tampuhan ng dalawang member ng Team Bardagulan. Paano ba yung nagsimula? Na si Fukerat and Queen D. Quindura. So well, ang nangyayari, nagkaroon ng content kasama si Quindura, and then parang nagkakabiro-biroan sila with Estela, ganon. About pinag-usapan nila regarding kay si Fukerat. Yung parang yung hindi nila gusto dun sa group. Oo, ganon. Ganon. Parang simpleng kwentuhan o parang tanungan o ganon. Gano'n lang, parang Nothing serious. Nothing serious kasi honestly, comedian naman sila. Di ba? Yan ang content nila regarding sa pagpapasaya sa comedy. So, parang ang nangyari, tinake seriously ni Fukerat yung sinabi ni Quindura. Kasi parang si Stella ba yung nagsabi na si Fukerat yung hindi gusto. Tapos, may nagsabi doon na pangit. The word is pangit, si Fukerat. And si Queen din naman, parang hindi niya pinagtanggol? O parang ginatungan? Parang gano'n? Doon sa napanood kong video, parang hindi naman walang gatong. Kasi hindi lang niya pinagtanggol? Ang narinig ko na lang, parang wag ganun, bes. Parang ganon, may ganon. Pero wala nang kasunod doon. Wala nang iba pang sinabi. So ayun, parang nagkaroon ng impact regarding kay Fukerat so napanood niya. So basically, nangyari, nagkaroon siya ng tampo sa nagawa o nangyaring sa video na yon kay Quindura, which is yun nga, sa mga interview niya parang sinabi niya yung saloobin niya regarding doon, and which is hindi siya natuwa sa nangyari. Masakit naman talaga yun, di ba? Masakit. Sakit yun pag napanood mo. Oh God, may ganun pala yung grupo na to. Parang nalaman mo na ganon. Pero siguro kung isipin mo baka content lang siguro, 'di ba? Parang lang. Ganon. So kaya isipin mo rin na wag ka munang kasi hindi ko rin alam kung anong talaga kung anong nag-uusap siguro sila lang nag-uusap regarding dito. So wala tayo masyadong knowledge regarding doon. Hopefully magkaayos na talaga silang dalawa. Pwedeng inaayos na nila yung behind the camera. Pwede ganun. Kaya lang lumalawak nga kasi si QD may sarili siyang mga fans na nagtatanggol sa kanya, and si Fukerat mayroon ding mga fandom din siya na pinagtatanggol din siya, and bawat fans nila may mga nasasabing nagkakaroon ng sarili-sariling faction sila regarding sa sino kakampi to, ganyan. May mga nagsasabi na mga netizen na si Fukerat nga is masyadong pa-victim daw regarding sa mga interview niya, and puro daw pagsusumbat. Although sinasabi na magkakaayos na sila o something, yung mga iba naman may sinasabi regarding kay Queen D naman, na yun nga na bakit na inaaway yung itong kasama nila, bakit hindi niya pinagtanggol, 'di ba? Which is yung sa mga video niya parang nagbigay din siya ng linaw regarding dito kasi nga parang ang relationship nila is parang mamshi-nakshi, 'di ba? Parang ganoon. Nakita ko nga, sabi ko parang in a way, sayang yung yung sayang yung nasimula. Yung friendship, tama. May mga nagsasabi din na baka content lang nila to. alam nyo naman sa mundo ng social media, ganon. Which is sabi ng ibang netizen na tigilan nilang muna nila kasi mag-focus muna tayo sa things that matter tulad ng
Etong mga ghost ng projects. flood control, ghost project, yan ang mga hot topic ngayon. So, baka pwedeng una nating pag-usapan itong nangyayaring hearing sa Senate. Diba? Yan, oo. Mainit na mainit ngayon yung hot topic regarding sa flood na nako, lalo na binaha kami nung nakaraan eh. Yung grabe yung baha. Lubog. Oo, lubog. Pagtingin sa bintana, okay. Natulog lang ako. Pagising ko, baha na agad sa labas. Parang ilang oras ba bumagsak yung Sa amin kasi, may Araneta Ave lang kasi ako, guys. Alam niyo kung saan yung may bus na huminto. Tapos yung mga tao sa yung malapit lang kami doon. So, bahain talaga yung lugar namin. So, impacted ako sa mga ganyang klaseng issue. So, parang ang nangyari, umulan, pero hindi ganun kalakas. Pero, pag tingin namin, nagka-flash flood. Kasi sa ibang lugar pala, malakas ang ulan. So, since catch basin yung lugar namin, so napunta lahat ng tubig doon. So, biglang tumaas agad yung tubig. Kasi parang sinasabi nila, sa may Mother Ignacia, dun bumuhos yung ulan, parang concentrated. Yung ulan na good for 5 days, binuhos na ng within an hour. Then, ganun. Talagang Kaya talagang ang bilis lulubog. Kaya nakakawa yung mga lugar na binaha na terrible talaga. Yun nga, isa sa mga affected both sa mga residents, siyempre affected din yung business sa business side. Yung mga business, lalo mga commercial, yun na nga. Kaya ito muna unahin nating pag-usapan to regarding doon, no? Yung away ng kung sino-sino. Sino-sino tao. Tama. Although, pinag-usapan siyempre, more on, kasi yung politics na yun eh, pero more on chismis tayo dito, yung mga chismosers tayo dito eh. So, yan, going to our fourth topic naman, ito, in a positive note naman to. Positive naman to. Masaya na malungkot. Masaya na malungkot o na nag-move on. Yan, maganda. Okay, eto na. It's about Rica Peralejo and Piolo Pascual. Rica P and Papa P. Yes, favorite ko, Papa P. Papa P, napanood ko yan. P-Donuts naman yan. P-Donuts. Okay, so, ayun nga, parang napag-usapan uli sila. Uminit uli yung kwento about Rica and Piolo kasi meron silang bagong movie ngayon. It is an entry sa Metro Manila Film Festival which is titled Manila's Finest. Yan, kung mga taga Maynila ka, siyempre taga Metro Manila, ano ba yung Manila's Finest? Manila's Finest kasi, Quezon City ako, pero yung Manila's Finest kasi pag sinabi in regard sa mga policeman ng Manila. Kaya yung tawag sa kanila Manila's Finest o yung mga Western Police District yan. So basically itong premise ng pelikula nila about sa mga police nung 60s. Yan, mga martial law era na mga police sa Manila. Yan, siguro mga constabulary yata yung mga hindi ko masyado kasi bata pa ako. Saka parang wala pang ilalabas gaano tungkol dun sa movie, so wala pa tayong ganong idea. Wala pa tayong masyadong idea. Hindi yung movie ang imamartes. Hindi yun ang imamartes natin. Yan, guys. Iba ang imamartes. Ang imamartes namin regarding ito sa naging relationship pala nila. Oo. Ni Piolo and Rica, di ba? Actually, last year na inamin ni Rica na naging sila ni Piolo. Now, no label. Yun, no label nga lang. And even napag-uusapan daw nila about having a family, marriage, gano'n. So, siguro parang pumasok din sa isip ni Rica during that time na, siguro kami talaga, kaming dalawa. Pero yun nga, ang hirap din kasi no label. Hindi nila maamin. Pag gini-interview sila ng media, syempre, anong sasagot nila? Wala ngang label. Oo nga naman. So, kayo na ba ni hindi kami. Wala talaga kasi nga wala silang label, 'di ba? Technically wala talaga 2006 2006. Oo nga pala. Kasi ang based on sabi ni Rica is kasi nagkaroon siya ng long time relationship with Bernard Palangka, 'di ba? I think yun yung pinakamahaba niya. Pinakamahaba niyang relationship. Nag-end, I believe, in 2023. 2003, sorry, 2003. Around 2003, 2004. So, naging sila siguro ni Piolo baka around 2004 onwards. Parang ganon. Parang after nung kay Bernard. Oo, basta tapos. Kasi hindi naman sinabi kung kailan pero siguro yun yung namin, theory namin, di ba? Kasi wala namang lumalabas. Lumalabas na pero regarding nga dun sa no label na relationship nila, so di ko alam kung baka silang inisip nila na wag mo nang bigyan ng label, baka dahil siguro sa mutual MU lang sila nun. Kasi katatapos lang ni Rica ng
relationship kay Bernard, so ayaw siguro masaktan. Kaya wala munang boyfriend-girlfriend na, na dynamic. So, baka yun ang dahilan kaya wala silang label. Anong take mo dito, partner, sa ganyang klaseng relationship, yung no label? No label. Actually, I think pag ganyang ayaw ng label, marami sigurong mga priorities sa buhay. Marami siyang gustong ma-achieve. Maraming pangarap na the person thinks kung magkakaroon sila ng label, madadagdagan yung responsibilities niya. Which kung wala namang label, edi parang chill lang sila. Okay. Ganun lang. So, which is yung mga term ngayon ng mga Gen Z, regarding sa mga no label, yung parang friends with benefits, gano'n, di ba? Pubu, yung mga gano'n. May sinabi ka pang may t-shirt akong dati na yung pubu. May sinabi ka pang isa eh. Alin? Yung... Momol. Yun, momol, yan. Make out lang, gano'n, di ba? MU, masyadong panis na yung na yun eh. Yung term na yun eh, di ba? Wala na yun eh. Or exclusively dating, yan. Ganyan. Yan social naman ng exclusively dating. Parang pang-anak ng contractor sa libido. Yun na naman. Paano naman na yan? Nakasarap ako sa ganyan. Yung term parang pang-alta eh. No? Pero alam mo ba ako, 2011 pa, tumigil to si Rica Peralejo sa showbiz. Oo nga pala, guys. So basically itong magiging movie nila, ito yung comeback movie ni Rica since 2011 pa. So ilang na yun, di ba? Tagal na niyang 14. 2011 is parang TV lang yata yung ginawa yan, hindi movie, di ba? So sa mga fans ni Rica dyan, mga fans noon, syempre ngayon supportahan natin siya na panoodin itong bagong movie. Anong movie ni Rica? Syempre yung pa siya, yung bagets pa siya, yung mga tin pa lang. Akala ko balibong pusa. Hindi, Hibla. With Maui Taylor yan. Pero alam mo si Rica ang tagal nang wala sa showbiz, pero umingay uli yung name niya in 2022 nung may sinuport siya na isang presidential candidate. Talaga ba? Yes, doon ko nakitang umingay uli yung pangalan niya, lalo ng sa social media. Pero, ba yung parang nabash pa siya? Yeah. Naka-follow ako sa kanya. Kaya lang, hindi ko gusto dito sa mga tao. Parang ibinalik ba yung nakaraan na mga sexy films ni Rica? Okay. Parang sinasabi nila na, kasi si Rica pala, may mga content din siya since pastor yung asawa niya. So, medyo may mga content siya about, medyo religious. Religious, okay. So, parang nangyari, parang, ba't ka ngayon? Parang, maganda ng image mo ngayon kasi nga pastor yung parang words of parang alam mo yun, parang lahat ng sinasabi mo parang galing sa Bible, mga psalm, mga ganon. Tapos dating pas mo hinalungkat dati nga nagsasexy siya. Which iba naman yun kasi nga ginawa niya dati, siyempre sa career niya eh. Tsaka, di ba, ba't kaya naungkatin pa yung past para i-down yung tao? Kasi related na rin doon sa pag-support niya doon sa isang candidate. Presidential. Okay. Alam mo naman, sa bagay, ganun talaga ngayon. Parang, parang, ang sakit naman, na iniwan ko na nga tong past na to eh. Iba na rin yung image ko ngayon. Actually, di ba, parang more fitness pa nga yan si Rica eh. Di ba, yung jump rope. Jump rope. Jump rope siya. Tapos yung mga tao masyadong binabalik yung... Ayun nga eh. Yun guys, huwag tayong ganun. Nakaranan ni Rica yun. Tsaka career move naman yung ginawa niyang ganun. Hindi naman siya pumatay ng tao or anything, di ba? So, it's very sa past na lang siguro yung ganun. Tsaka bigyan natin ng chance tong tong movie na to, maganda yung premise nito kasi di ba? Kasi parang pili ko napaka-great nitong palabas na to regarding sa mga police ng 60s, di ba? Baka socio-political pa nga siguro to eh. Very siguro to. Timely, yan. About corruption, siguro, yan. Hindi natin masabi kasi hindi pa natin napapanood. So, since sila yung mga bida ron, I'm sure magiging maganda yan. And according to Rica din naman, tinanggap niya to kasi feeling niya this is another quality films kasi di ba? Ang tagal niyang nawala sa showbiz tapos itong tinanggap niya. Ibig sabihin, maganda talaga yung Tsaka gusto niya project. Si Piolo, according to her, hindi naman daw gumagawa ng
mga movies na hindi quality. Mga pucho-pucho, gano'n. Yes, oo. Parang oo nga. Si last, ano yung, di ba last MMFF meron din si... Yung sa si Vic. Oo, si Bossing, di ba? Ang ganda no, napanood. Kingdom, Oo, maganda. So abangan natin to guys, Manila's Finest, yan, Metro Manila Film Festival. Hindi lang to guys sa lahat ng mga movies na ipapalabas sa Manila Film Festival. Yan, tayo, support natin yan. Alam, ako mahilig ako sa mga Hollywood films, diba? Pero syempre, may puso pa rin tayo sa mga regarding sa mga mga atin, mga Pinoy, lalo yung mga quality films. Yan, panoodin natin. Sinasabi na dapat priority natin yung sarili natin. Sarili natin, yan. Kaya, yan, support lang natin ang industry ng pelikula. So, yun na nga guys. That's about it. Thank you sa mga sumuporta sa amin, sa mga past episodes namin, and masaya po kami regarding doon. Pagpapatuloy namin ang pagbibigay ng saya at mga latest topic. At pinabasa po namin ng mga comments nyo, kaya huwag nyo pong kalimutan na mag-iwan ng comments. Mag-iwan ka ng comments. Guys, nababasa namin lahat yung mga comment nyo. Bash man yan or compliment. Yeah, okay, nababasa po namin lahat yan. So, masaya po kami sa mga sinasabi nyo or mga remarks nyo regarding sa amin. O sa mga feature namin. So, rest assured na magbibigay pa kami ng maraming topics. At saka mga trending. Diba? Itong Marites On Air, ito ang factory ng mga chismis, guys. Ha? Kaya makinig lang kayo lagi sa amin. And again, thank you sa mga nagpa-follow sa amin sa aming mga socials like Facebook and YouTube. Just follow Discurso On Air. Bakit pa ako? Discurso On Air on Facebook and also on our YouTube. Tsaka, and also, please visit our official website, discurso.ph. So, ayun na nga guys. Thank you for watching at I'm sure na sayan kayo sa kalahating oras ng magtunga nga sa aming mga mukha. Huwag po kayo magsasawa. Huwag kayo magsasawa sa amin. So, again, thank you for watching. At syempre, ito ang inyong Tito Ace, ang macho chismoso. Syempre, kasama si... Ako naman po ang inyong Mama Marites. Claire Santiago po ang mami ninyong Marites. At syempre, ito ang... Marites On Air! Ito na mga sis, mga chika at kwento na puno ng twist. Sa mga showbiz, nag-uumapaw, may panibagong kwento araw-araw. Chismisan to the max, walang palya, bawat salita nakakaloka. Sa kislap ng kamera, sa likod may inggit, sa likod ng ngiti may ibibigkas na makulit. Heto na mga Mars, heto na mga sis,